mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini mula sa July 21 to 27, 2024. Weekly reading to. Pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man mag-resonate sa inyo itong magiging reading, baka mag-resonate sa someone na kakilala nyo o mahal nyo sa buhay. Pwedeng may lumabas na gender mamaya. Ngayon, kung hindi fit sa sitwasyon nyo, di wag nyo napansinin. Okay? Pwede rin namang gawin nyo na lang energy, yung gender. Sabihin natin masculine, feminine energy. O sabihin natin yung masculine, siya yung extrovert, at yung feminine, siya yung introvert. Anyways, magsimula na tayo. So, anong pwede mangyari sa linggong ito? So, ito maganda. May kakayahan daw i-manifest yung iba sa inyo na i-overcome ang anything na may kinalaman sa confusion o sabihin natin third party na lang. Kasi commitment card to. Commitment card, so may kinalaman sa relationship o marriage. So sa madaling salita, kung ang problem ng iba sa inyo ay cheating mukhang ma-overcome nyo naman yun. Pero sabihin din naman natin ganito, yung iba sa inyo ay single. Pero nalilito siya sa mga option niya dito. Dahil babaliktad na to, di makakapili na siya. Manifest niya yung right one na pwedeng mag-lead sa marriage. So, gano'n. Kung gano'n yung case, kung nalilito siya sa dami ng option niya, makakapili na siya finally at tama yung mapipili niyang option. Kung gano'n nga ang sitwasyon. Ngayon, ibang case naman, sabihin natin in a relationship na, matagal na sila. Yung isa sa kanila ay magmamanifest na ma-engage na sila this week. Ma-manifest niya na ma-engage na siya this week. Red, di ba? Ma-engage na ikasal na siya. Punta tayo dito. Fear and stress. Military person. Ano yun? Well, case-to-case basis to. Pwedeng vice versa. Okay? Kasi pwedeng siya mismo to. Ito yung trabaho niya. Ngayon, kung hindi ito yung trabaho niya, ito yung magkukos ng problem sa kanya. Okay? Matatakot yung iba sa inyo dito sa someone in authority, government official, police, military person, navy, lawyer, attorney, politiko. Ewan ko, for some reason, matatakot nga yung iba sa inyo dito. Sa ganito ang trabaho. O
Kundi man ganun ay matatakot sila. Sabihin natin, boss to. O ahead tong taong to sa kanila. Sabihin natin leader, supervisor, manager, o CEO na talaga. Admin, di ba pwede rin? Admin, HR. Eto, matatakot sila doon sa mga yon. Ngayon, pwede rin ganito. Kung yun mismo yung mga sinabi ko, yun yung trabaho nyo. Kayo yung matatakot dito. For some reason. Isama din natin yung mga taong pare-parehas ang damit. Teacher, nurse, operator, ano pa ba? Yung pare-pares sila ng damit nasa hospital, di ba yung mga nasa hospital, pare-pares sila ng damit. Hospital, mga nasa office, di ba? Pare-pares sila ng damit. Ayun, mga pare-pares ng damit o nasa company. Sila yung matatakot dito. OMG. O may stress. For some reason. Parang kakalbaryohin ng buhay nila sa linggong ito. Kung di yan kakalbaryuhin, magagalit sila. Hindi ko alam kung bakit. Kasi pwedeng stress to. Stress, fear, isama na rin natin ang anguish. Ano pa ba? Alamin natin kung anong reason. So, dalamhati pala yung anguish. Hinanap ko sa Google Translate. Wait lang. Kala ko galit eh. So, matinding kalungkutan. O yung fear and stress at anguish, sinabi ko nga. Isama na rin natin yung galit kasi who knows? Baka pwede rin siya. Pwede ito yung cause. Sila yung cause ng fear at stress, anguish, o galit niya. Pero maganda kung alamin natin. Ano kayang possible reason? Bakit ganun? Tungkol daw sa relasyon. Ano ba yan? Relasyon, romance. Babasahin ko ha. Ayan yung pwedeng cause ng fear, stress, anguish, at yung sinabi ko nga galit. So, sabi, major choices, love, soulmates, kindred spirits, perfect unions, partnerships, relationships, romance, desire, sexual connections, shared values. Yan. So, kayo na mag-isip kung anong pwedeng mangyari dito. Pero obviously, relasyon, love life ang tinamaan ng problem dito. So, papalo din yung third party. Situationship, one night stand, friends with benefits. Ganon.
Anyways, dagdag info. Babasahin ko na lang to. Dali naman to intindihin. Dahil basic English lang to. So sabi, bond o bond. A love bond grows stronger over time. Wow, marriage. Oh. Ito na nga sinabi ko dito, ma-engage. Ma-manifest niya yung sarili niya, ma-engage na this week. So ito nga, oh, baka kasal na yung iba sa inyo. So marriage. A marriage of souls is a union of two divine counterparts blending together. Eto pa, bond. Di ba marriage ay bond? Band, di ba? Band, tawag ito. Forever na yung band. Tingin ko maayos pa yung mga problema. Pwede dikit natin tong tatlo dito. Maayos pa yan. Kasi mangingibabaw ang love. Pero sino yung dapat mangamba dito? Dito. Ito lang. Sino yung partner? Sino yung partner ng Gemini? Aquarius? Virgo. So, sila yung dapat mangamba. Pero again, don't worry. Tingin ko maayos pa rin naman dahil mangiibabaw nga ang love dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.